Hindi siya makapaniwala na ang laswa ng panaginip niya. Piling niya sobrang landi niya dahil sa panaginip na yon. She had a dream at ang malala pa yung lalaking nabunggo niya kahapon sa department store ang kasama niya sa dream na yon. Pinamulahan siya ng mukha nang mag-sink in sa utak niya ang panaginip na parang totoong-totoo kasi. At siya pang lahat ng gumagawa ng mga moves. Shocks. Oh my G, my innocent mind already divergenized. Hu. Yung utak niyang ayaw tanggapin ang dream na yon. Kadiri ka self. Napapatulala na lang siya at biglang maalala na naman niya ang panaginip niyang malaswa. What the hell? OMG, what the heck? Bulalas ni Bella. It's just a dream. It's just a dream. Shock, sobrang nakakahiya sa sarili. Bulong niya. Ang laswa at napakahalay talaga. Buti na lang panaginip lang. Tiningnan niya ang oras, 5:30 pa lang ng umaga. Panirang panaginip pa yan. Asar niyang bulong sa sarili. Kunwari ka pa, gusto mo naman yung dream mo, diba? Pangaasar pa ng isip niya. Ngayon nagsimula ang inutusan niyang private detective ng pamilya nila. Sinabihan niya itong walang dapat nakakaalam sa kabaliwan niya. Kahit sa magulang niya, nangako naman ito sa kanya. Gusto lang niyang malaman saan ito nakatira. At konting information sa dalaga. At siya nang bahala sa iba. Naku boss, pag nalaman ito ng kuya mo, sigurado pagtatawanan ka niya. Natatawang sabi ni Agent Lendon. Malaman-laman ko lang na sinabi mo kay kuya mawawalan ka ng sahod sa 1 taon. Sabi niya dito. Kaibigang matalik ng kuya niya ito. Sa Amerika din ito nakabase dahil magaling ito sa mga task at nalalaman niya agad kung sino-sino ang mga kaaway nila sa negosyo at ang kahit anong klase ng pananabotahe sa negosyo nila sa Amerika at dito sa Singapore. Andito lang ito ngayon dahil may task siya dito, spying someone na may kinalaman sa pangungurakot at paninira sa pinapatayo nilang bagong building dito sa Singapore. Ka-vibes din niya ito dahil bukod sa palabiro magaling ito sa lahat at maaasahan. I need money, you know. Wala akong ipapakain sa asawa at anak ko. Baka itakwil ako ng asawa ko. Naku, nakakatakot pa naman siyang magalit. Natatawang napakamot pa siya ng ulo. Hindi ko na yun kasalanan. Understanding? Humahagalpak siya ng tawa. Baka mas malala ka pa sa akin. Let's see, boss. Ngumisi ito sa kanya. Nah, never, dude. Kampanting sabi niya dito. Sige, boss, mauna na ako. Baka totohanin mo pang wala akong makukuha na sahod, mahirap na. Sumaludo pa ito sa kanya bago tuluyang umalis na sa opisina niya. Last day na ng pinsan niya ngayon dito sa Singapore at babalik na ulit siya sa Amerika. Mamimiss niya ang kakulitan nito. Ito nga at kinukulit na naman siya nitong sumama sa kanila papuntang Sentosa. Kasin, last day ko na dito sa Singapore. Matagal-tagal na naman akong hindi makakapunta dito dahil magiging busy na ulit ako sa trabaho. Pangungunsensya pa nitong sabi sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Balak niya sanang magtambay sa pinagtatrabahuhan ni Bella ngayon. Kaso itong pinsan niya makulit. Kaya talagang wala siyang choice. Kompleto daw silang lahat. Panigurado maiingay na naman ang mga yon. Kahit papano nakikisama na din siya. Hindi kagaya dati na parang may sariling mundo. Hindi marunong tumawa o magsaya man lang pag magkakasama silang magpipinsan. Ito na nga, sasama na ako, diba? Sunod ako doon, tapusin ko lang tong pinipirmahan ko. Masungit niyang sabi. Siguraduhin mo lang magtatampo ko sa'yo pag hindi ka sumipot. Pagmamaktol pa nito. Oo nga, sunod ako. Sigurado mapapasabak ako sa inuman kaya tapusin ko muna to para mawala ng gagawin bukas. Trust me, okay? Oo na, see you later. Humalik muna siya sa pisngi ng pinsan niya bago bumalik na ng opisina nito. Ngayon alam na niya kung saan nakatira ang dalaga. Malaya niya na itong masundan kahit anong oras niya gugustuhin. Isang araw lang na pag-stalk ang ginawa ng family agent nila. Nakakuha na agad ito ng information about sa dalaga at pati tinitirahan nito agad niyang lalaman. Bilib na talaga siya dito. Napangisi lang siya nang asarin siya nito. Pero napabusangot siya nang sinabing may kasama itong lalaki na umuwi at kasabay pa kumain ng dinner. At bago daw umuwi ang dalaga, nagtatambay muna siya sa malapit na park sa kanilang building bago umuwi na sa apartment niya. Safe naman daw doon dahil marami ding mga tao at mga batang naglalaro at nakatambay doon paggabi. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Nagulat pa siya nang tumunog ang cellphone niya. Hello? Bakit? Tanong niya agad sa kabilang linya. San ka na? Anong oras na? Sheena, wala pang 1 oras nang umalis ka dito. Ang kulit mo. Susunod nga ako, di ba? Tinatapos ko lang to, malapit na.
Wala ka bang kasama dyan, ha? Hindi na niya mapigilan na mainis sa pinsan niya. Kinukulit din kasi nila ako na tawagan ka. Baka hindi ka nga daw sumipot at magmukmuk na lang dyan sa office mo. Inis na din na sabi nito. May isa akong salita and you know that. Sige na, see you. At pinatayan na niya ito ng tawag. Mabilis na niya itong tinapos para makaalis na. Baka tumawag na naman sila. Miss Gonzales, you can take care of it, okay? Sabi niya agad sa sekretary niya pagkalabas niya ng opisina niya. Yes sir, don't worry. Magalang nitong sabi. Okay, I'll leave now. Bye. Nagmamadali na siyang nagtungo sa elevator. Nag-message siya sa pinsan niya kung saan sila banda sa Sentosa para agad niyang mahanap ang mga ito. Pagkabasa sa reply ng pinsan niya, agad na niyang pinasibad ng sasakyan niya. Malayo palang tanaw na niyang mga ito. Kumaway siya sa mga ito para mapansin siya. Nagulat pa siya nang makitang pati ang bunso niyang kapatid na babae nandito. Kuya Rafael! Masayang salubong sa kanya ng bunso niyang kapatid at yumakap pa sa kanya. Gumanti naman siya ng yakap at hinalikan niya ito sa ulo. How are you, bunso? Ngiti niya dito at ginulong buhok nito na ikinasimangot naman ng kapatid niya. Tinawanan lang niya ito at inakay na niya ito palapit sa mga kasamahan nila. Kala mo parang hindi sila nagkikitang magkapatid, ang OA niyo? Kantsaw ng pinsan niyang bakla na si Johan. Walang pakialamanan. Mataray naman nasabi ng kapatid niya. Uy, kayo talagang dalawa pag nagkikita puro asara ng inaatupag nyo. Pareho pa naman kayong pikunin at iyakin. Sabay ng pinsan nilang isa. Nagkatawanan silang lahat sa sinabing yun ng pinsan nila. I heard may nakapagpatibok na daw sa patay mong puso. Pag-iiba ng topic na tanong ng kapatid ni Alana. Oo nga, sinong malas na babae na yan na nakapagpatibok ng puso mo, bro? Segunda naman ang kapatid ni Johan. Sinamaan naman niya ito ng tingin. At sinong malas na pinsan kong nagsabi niyan sa inyo nang mabalian ko siya ng leeg? Sagot niya na ikinatawa nilang lahat. Sino pa ba? Siya lang naman ang boring na chismosang pinsan niyo. Hagikik ni Sheena sabay turo kay Alena. Hey, hinawaan mo lang ako. Walang bintangan mga dudes. Patay mali siya nitong sabi. Kahit kailan artistahin ka talaga, Alena. Galing mong magkunwari. Sarap sa bunutan. Sabi naman ni Johan. Tama na yan, si Alena nga nagsabi, end of argument. Singit naman ang kapatid ni Alena. So ano na, Rafael? Siya na bang tinitibok ng itlog mo? Este ng puso mo? Nakakalokong singit naman ng isa nilang pinsan. Gago, palibasa itlog mo lang ang pinapatibok mo. Pasalamat ka na lang din at tumitibok pa ng kusa ang puso mo lang ya. Natatawang sagot naman ni Rafael. Whoops! Ano yung mga itlog-itlog na yun na sinasabi nyo? Enlightened us mga bro! Singit naman ng isa pa, nagkatawanan na lang silang lahat. Kahit papano nalilibang na din siya at parang bigla ding gumaan ang pakiramdam niya. Pati ang puso't isip niya naging peaceful na din. Thanks to that girl and to all my cousins. Sila ang dahilan kung bakit unti-unti ko nang natatanggap ang nangyari noon. Sila ang walang sawang samahan ako sa pagdadalamhati ko. They helped me forget everything about my past. It's really hard, but they are never give up. Until now, they are still here for me. I'm so blessed to have them into my life. And I'm so glad that we were all close and no one left behind. Kuya Rafael, sino siya yung tinutukoy nilang babae? I want to see her and make sure na mas maganda ako sa kanya ha? Ngiti ng kapatid. Taglish pa lang siya. Hindi pa nito na ma-master ang wikang Tagalog pero nakakaintindi na ito. Gusto din daw kasi nitong matuto. Don't mind them. Wala lang silang maiasar sa akin. Baliwalang sabi naman niya sa kapatid niya. Ay sus, sabihin mo na kaya. Baka masusuportahan ka pa namin at makilatis namin ang babae na yan. No way, I can do it by my own. Baka takutin niyo pa siya. Sagot naman niya agad. No, la. Grabe ka makajudge sa amin. Simangot na sabi ng kapatid ni Alana. I will tell about it next time. Not now, okay? Because I just meet her. And there is no result yet. Kaya hayaan niyo muna ako. Paliwanag niya sa mga pinsan niya. So, saan ng mga pagkain? Nagugutom na ako. Pag-iiba niya na sa usapan. Huwag na muna ngayon at baka mabuliliyaso pa ang balak niyang gawin. Gusto niya siya ang gagawa na paraan para maging mapalapit sa dalaga. Kung kinakailangan na bakuran niya ito agad ay gagawin niya. Para wala nang magtangka na lapitan, kausapin at ligawan ito. Possessive ang dating pero wala na siyang pakialam. Basta mapasa kanya lang ang dalaga. Final niyang sabi sa sarili.
Huwag na muna niyang iisipin na isa siyang Pilipina. 2 buwan na siyang nakasunod sa dalaga. Walang palya niya itong sinusundan gabi-gabi. Hindi siya aalis doon hanggat hindi niya makitang papasok na ito sa apartment nito. Gustong-gusto na niyang lapitan ito pero nag-alangan siyang baka hindi siya nito pansinin. Pag sa trabaho naman ng dalaga, hindi siya nagpapakita dito. Nakamasid lang siya ng lihim dito. I'm a billionaire, pero itong ginagawa ko, stalking a sales lady. It's so really ridiculous. So pathetic, isn't it? Tanong pa niya sa sarili niya. Para na akong tanga sa ginagawa ko. Napabuntong hininga na lang siya. I need to do something. Maybe pupunta ako sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho pag weekend. Or pag wala siyang pasok bilang sales lady. I admire her even more. At mas lalo pa akong nahumaling sa kanya. This feeling is really different from my past relationship with my ex-girlfriend. Hindi ko ito naramdaman sa ex ko. Nakakabaliw pag hindi ko makita kahit ang likod lang niya. Kahit may mga stolen shot siyang picture na kuha niya araw-araw sa pagmamasid sa dalaga, ay iba pa rin yung actual na makikita niya ito. Ang bilis ng mga araw at buwan, wala pa rin progreso sa pagsunod-sunod niya sa dalaga at nayayamot na siya. Hindi naman ako ganito katorpe at lalong hindi ako ganito kahibang sa isang babae. Sa iisang babae lang ako nagkakaganito at kay Bella Elaine Sarmiento lang. Bella, for short. Ito nga ako ngayon. Sinusundan ko siya pasakay na ito ng MRT. Mabilis itong naglalakad at nakita niya itong tumakbo dahil pasara na ang train. Nakita niyang may nahulog na gamit ng dalaga. Napanganga na lang siya nang muntikan nang maipit sa pintuan ng train ang dalaga. Mabuti at maagap itong nakapasok. Pasaway na babae. Bulong niya. Sa kanya nilapitan ang nahulog nitong gamit. Isang box card yun na sigurado hahanapin ito. Kaya nagdesisyon siyang hintayin na lang niya ito sa baba ng building na tinutuluyan nito. Bigla na lang tinatamad si Bella na pumasok sa trabaho since hindi na niya nakikita ang lalaking dahilan ng excited niyang pagpasok araw-araw sa trabaho. Nagbabaka sakaling makita niya ulit ito. Simula nang makabunggo niya ito ilang buwan nang nakakaraan hindi na niya ito nakita pa. Nanlumo siya bigla at nang hinayang. Yung feeling na akala niya makikita na niya ang lalaking nagpapatibok ng mailap niyang puso. Saka naman to hindi na nagpakita pa. Ay, ito na nga pauwi na. Ginabi na siya masyado. Nag-overtime kasi siya sa coffee shop na pinapasukan niya. Dahil yung panggabi hindi pumasok. May sakit daw. Naglalakad na siya sa may parting madilim patungong building kung saan siya nangungupahan. Nang maramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. Hindi niya ito pinansin pero binilisan niya ang paglalakad. Ganun na lang ang gulat niya nang may tumakip sa bibig niya. Kaya ang ginawa niya, kinagat niya ang kamay na tumakip sa bibig niya. Dahilan para matanggal ang pagkakatakip sa bunganga niya. Hindi na siya nagdalawang isip na sumigaw. Help! Help! Malakas na sigaw niya. Panalangin niya na sana may makarinig sa kanya. Paalis na sana si Rafael dahil hindi na niya mahintay ang dalaga. Hindi niya sigurado kung nakauwi na ba ito o hindi pa. Wala naman kasi ito sa lagi niyang tambayan. Naboboard na din siya. Pero nakarinig siya ng sumisigaw at boses babae yun. Hahayaan na lang sana niya nang makarinig ulit siya ng pangalawang sigaw. Doon na siya na-curious at tinungo niya kung saan banda yung humihingi ng tulong. Napatda siya sa nakikita. Pinipilit ng isang lalaki na halikan ng isang kawawang babae. Kahit manlaban ito, wala pa rin siyang panalo sa lalaking manyak. Agad siyang lumapit dito at sabay hila sa braso ng lalaki. Inuntayan niya ito ng malakas na suntok sa muka at isang tadyak sa sikmuran nito. Lalapitan niya sana ulit ito para tadyakan nang kumaripas ito ng takbo. Agad naman niyang binalingan ng babaeng nakatulala at ngayon ay umiiyak na. You are safe now. Pangaalo niya dito. Nagulat siya nang biglang yumakap sa kanyang dalaga. Napatigil siya nang biglang maamoy niya ang pabango nito. Kung hindi siya nagkakamali, ganito ang pabangong gamit ni Bella, ang babaeng kinahuhumalingan niya. Thank you. Thank you so much. Thank you for saving me. Umiiyak nitong sabi sa kanya, habang mahigpit pa rin na nakayakap sa kanya. Nanginginig pa rin ang buong katawan nito. Ramdam niya yon dahil nakayakap pa rin ito sa kanya. And he is right. Si Bella nga ang muntika ng magawa ng masama. Napatiimbagang siya. Gagong lalaki na yon. Nagngingit-ngit niyang bulong sa sarili. Calm down, okay? Next time you need to be more extra careful. And don't you go home late. Paalala niya dito. I didn't expect this to happen. I'm so thankful you saved me. I owe you for helping me. May takot pa ring nababakas sa tono ng boses nito.
Kumalas na siya sa pagkakayakap niya sa taong nagligtas sa kanya. Ganun na lang ang pagkagulat niya. Nalalaki pa ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwala na ang lalaking tumulong sa kanya ay ang lalaking hinihiling niyang makita. You? I remember you. Nauutal niyang sabi at biglang nahiya dahil sa pagkakayakap niya dito kanina. Nagyuko siya ng ulo at napakagatlabi siya. Dahil eto na naman ang lumalakas niyang tibok ng puso niya na parang ang daming tumatambol doon sa loob. Napangiti naman ang binata sa inesta niya. Yeah, I still remember you too. You were working in the Orchard Getaway Mall, am I right? Tumangulang siya, hindi siya makapagsalita. Mukhang nalunok niya ang dila niya. Huwag ka nang mahiya sa akin. Nangingiti pa niyang sabi sa dalaga. Hindi na yata matapos-tapos ang pagkakagulat ng dalaga sa kaharap. Marunong itong magtagalog? Mukhang wala naman itong lahing Pilipino. Sa isip-isip niya. Mukhang nahulaan naman ang binatang nasa isip niya kaya nagsalita ulit ito. Mga pinsan ko, both father side and mother side, half Pilipino sila. Ako lang walang dugong Pilipino. Dahil ayaw kong naa-out of place pag nagkikita kaming magpipinsan, nag-aral ako ng salitang Tagalog. So yeah, fluent na ako magtagalog. Proud at nakangiting paliwanag niya sa dalaga. Nahiya ang dalagang ngumiti sa binata. Nahulaan pa talaga nito ang nasa isip niya. Ikaw, anong lahi ka? Singaporean ka ba? Or American? Kahit nahihiya nagtanong pa rin siya kasi nga na-curious siya. Both my mother is a Chinese Singaporean and my father is American. Nakangiti pa rin na sagot ng binata. Hindi nito maiwasan na titigan ng mukha ng dalaga. She's so pretty. Binaliwala niyang titig ng binata sa kanya. Ang galing! Masayang naibulalas niya. Pero mukhang hindi ka Chinese. Mas halatang Amerikano ka. Bulalas pa niyang komento sa binata. Napatigil siya nang biglang may naalala. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo para sana makapagpasalamat naman ako ng maayos sa'yo. Ayun na naman ang mga titig nitong nakakapagpahina ng tuhod. Natawa naman ang binata. I'm Rafael Fenahorms. Just call me Rafael since everyone called me that name. And you are? Agad naman niyang pakilala sa sarili. Kunwaring nagtanong din siya sa pangalan ng dalaga kahit alam na niya ang buo nitong pangalan. I'm Bella Elaine Sarmiento. Just Bella for short. Masyadong mahaba ang pangalan ko eh. Natawa na ang dalaga at dagling nakalimutan na nangyari kanina. Ay sus, kinikilig ka lang kasi. Landi nito. Pasaring ng isip niya. Kontrabida talaga ang isip ko. Sabi naman ng utak ko. Nag-shake hands sila. Yung feeling na parang nakuryente ang buong katawan ng dalaga sa paglapat ng kanilang mga palad. At bahagya pang pinisil ng binata ang kamay niya na hawak nito. Naramdaman din kaya ng binata ang kuryente na yon? Yung spark? Ako lang yata ang nakaramdam nito. Sabay bawi na sa kamay niya dahil wala na itong balak bitawan ng kamay niya. Saan ka dito nakatira? Gabi na, ihahatid na kita sa inyo. Tanong ng binata. Diyan lang, sabay turo sa katabi nilang building. Maraming salamat talaga sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, pero sobrang salamat talaga sa'yo. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa binata. Coffee with me some other time? And you are always welcome. Hindi ko mabibigyan ng hustisya ang pagkamolestya sa'yo ng lalaking yon dahil madilim ang parteng yun ng lugar dito. Hindi ko din nakita ang mukha ng gagong lalaki na yun kaya I'm sorry. Malungkot niyang sabi pero nababakas sa boses niya ang galit sa manyak na lalaking yon. Ayos lang, ang importante ligtas ako. Malaking pasasalamat ko pa rin sa'yo dahil walang masamang nangyari sa akin. Paano na lang kung walang nakarinig sa akin? Baka kung anong ginawa niya sa akin. Naiiyak na naman nasabi ng dalaga. Thanks God that hindi pa ako tuluyan na umalis that time. Nailigtas pa kita. Masuyo niyang pangaalo sa dalaga. So, tinatanggap mo bang offer kong coffee date? Kindat niya dito. Pinamulahan naman ng pisngi ang dalaga sa ginawa ng binata. Yeah, sure. Alanganin niyang sagot. Bahagya pa siyang napangiwi dahil nakakahiya. Date agad ang hinihiling nito sa kanya. Mukhang napipilitan ka lang. Okay lang naman sa akin, hindi kita pipilitin. Pero sa loob-loob ng binata ay nanghihinayang siya. Kaya nginitian na lang niya ang dalaga. No, of course, gusto ko. Agad na sabi ng dalaga na ikinangiti ng binata.
Shucks, mahinang sabi ng binata. Nakakahiya ka talaga. Bulong niya sa sarili. Let's go. Hatid na kita sa tinutuluyan mo. And by the way, if you don't mind, can I get your phone number? Lakas loob niyang sabi sa dalaga. Nag-cross fingers pa siya at kinakabahang baka hindi ibibigay ng dalaga ang number nito. Wala namang pag-aalinlangan na ibinigay ng dalaga sa binata ang number nito. Hinatid nga niya ito hanggang sa may gate ng apartment nito. Umalis lang siya ng tuluyan nang nakapasok ang dalaga sa loob. Finally, masaya niyang bulong sa sarili. Makakatulog na siya ng maayos dahil sa wakas nakausap at nayakap niya ulit ang dalaga. But unfortunately sa hindi magandang pagkakataon sila nagtagpo. Yun na siguro ang way para makausap niya ito. Maybe this is really our fated. Masaya na nakakagalit dahil muntik na itong magawa ng masama. Fuck that man. Gagawa ko ng paraan para malaman kung sinong lalaking yon. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Bella. Bella ko, huwag ka lang mapahamak ulit. Bulong niya sa sarili. Tuluyan nang nakapasok na siya sa loob.